Sa gitna ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea, ano pa nga ba ang pwedeng hakbang na gawin ng pamahalaan? Ano ang dapat gawin ng mga mamamayan? Meron pa bang dapat katakutan o dapat lalong manindigan? Pag-uusapan po natin yan kasama si Professor J. Batong Bakal ng UP College of Law, maritime law expert sa nakaraang 27 taon. Masters in Marine Management, Doctorate in Science of the Law of the Sea, at naging consultant ng Philippine government sa ating mga naging efforts sa UN at sa UNCLOS. Siya po'y listed as expert. Magandang araw, Professor J. Ay, magandang araw Malu at sa lahat po ng mga nanonood o nakikinig. Good day rin po sa inyo lahat. Okay. So, Professor J, tila nitong ilang araw nakalipas, lalong tumindi ang tensyon. Ano ba talaga ang reading mo? Tayo ba'y on the verge of real conflict or engagement? O talagang balitaktakan pa lang muna? Well, I think yung latest incident, no, napakaseryoso na yon, no? At kung hindi magbabago ang sitwasyon ay mukhang patungo nga tayo sa isang situation ng mayroong conflict, no? Um, Hindi to balik-taktakan lang kasi naman nakita na natin, no, China has been using actual physical force against Philippine units at sea doon po sa ating EEZ, no? Yung Sierra Madre po, isang barko po ng Philippine Navy, kahit po yan ay medyo mukhang bulok na, commissioned vessel pa rin po yan. So it is still a warship of the Philippines. At ito po ay tinatauhan ng mga Philippine Navy and Marines na personnel, no? So talagang active duty po sila kumbaga, no? At nakita natin na ginamitan nga ng dahas yung ating mga tropa na wala namang ginagawa kundi nagdadala ng mga supplies, ng mga pagkain, no? So, yun po kaya napakaseryoso talaga nitong latest incident na to. Kung magpapatuloy ito, then we can expect na lalo pang titindi yung kanilang mga gawain laban sa ating mga tropa, no? Baka nga po hindi lang magkasakitan, hindi lang magkasaktan, no? Baka magkaroon pa ng hindi kanais-nais na mga pangyayari katulad ng baka mamimatay, no? At mapalubog nga ng mga barko. Okay. Professor J, sa inyong pag-aaral, 27 years, ano po, mula 1997, ito na ba yung pinakamatindi at pinakabayolenteng insidente sa West Philippine Sea? Well, dito po sa West Philippine Sea at between the Philippines at other countries, ito na so far I think yung pinakamatindi. Dahil nga po talagang nakita natin na ginamitan ng dahas yung ating mga tropa doon. Dati po ano lang, no? Kumbaga live and let live lang naman yung mga tao, no? Hindi tayo nagkakaroon ng mga ganyang violent incidents, no? At best siguro warning shot, no, sa area or sa tubig, no, on the Philippine side. Pero sa kabilang side naman po ng South China Sea, sa labas na ng West Philippine Sea, kundi dun sa Vietnamese side for example, mas malubha na po ang mga nangyari doon, no? Noong 1975 nagkaroon ng patayan at putukan doon po sa area ng Paracels sa tabi ng Vietnam at malapit na rin sa China. At noong 1988 na ulit po ito na nagkaroon na naman ng marami pong namatay na Vietnamese na pinagbabaril po ng mga Chinese, no? Doon po sa Johnson South Reef, no? Na ngayon ay tinatauhan na ng China, no? So kung sa mas malawakang perspektibo, no, yung insidente na yon, first time nga pong nangyari sa atin. Pero kung sa buong South China Sea ang iisipin, no, hanggang sa Vietnamese side, no, marami pang mas masahol na pangyayari. Okay. Ang naganap po 8 Navy men ang nasaktan at isa naputulan ng daliri. Ano po, dahil sinandwich yung kanilang reconnaissance or resupply mission boat. Ano ho sa tingin niyo yung mensahe? Mukhang tila nagpo-provoke ba talaga ang China? Opo, no, kasi ang estilo ng China, naghihintay siya talaga ng opportunity, no, na kumbaga mapikon yung kabilang side, no? At pag yan ay may ginawa, gagamitin nila yun na excuse para maging mas malakas yung kanilang magiging kasagutan, no? Talagang overwhelming yung gagamitin nilang puwersa, no? Disproportionate, no?
Talagang totodasin nila bale yung kanilang kalaban kung mangyari yon. Nakita po natin yon na ginawa nila sa Vietnam. Yung nga pong nabanggit ko mga insidente kanina na maraming Vietnamese ang namatay. Okay. Kahit isang putok lang ng isang baril ang narinig nila pero pinaulanan nila ng anti-aircraft cannon yung mga tao, no? Ginamitan nila ng kanyon yung mga tao na walang kalaban-laban talaga na nasa tubig, hindi man lang sila nakasakay sa mga barko o kaya bangka, no? Mhm. Kaya po ganun po talaga ang style nila. Kaya maingat po talaga ang ating mga armed forces na hindi sila bigyan ng rason para magkaroon ng excuse. At nakita natin na kahanga-hanga din, no, yung pagtitimpi at pagpipigil ng ating mga Navy personnel nung nangyayari yon, no? Kitang-kita po sa video kung paano nilang tinitiis itong abuso ng China Coast Guard, no? Yan ho ba'y parang batid ng ating mga opisyal? Nagkaroon ho di ba ng parang interagency committee na mag-handle dun sa issue na yan sa West Philippine Sea. Pero may iba-iba kayong maririnig na pahiwatig. Halimbawa, si Defense Secretary Gilbert Chodoro ang sabi, hindi natin palalagpasin ito. Si Senate President Chis Escudero naman sabi maghanap ng ibang paraan para i-handle yung issue. Pero ang hindi ko malinaw sa bahagi ni Pangulong BBM, ano ba talaga ang gagawin? Kasi parang tipong attack, parang move forward, o parang tipong mahinahon muna dahil wala Mhm. naman tayong gustong mangyari na mas matindi pang sakuna. Well, una po, no, wala naman talagang may gusto na magkaroon ng giyera dito o kaya yung ay matinding armed conflict, no, sa pagitan ng Pilipinas at ng China at ng iba pang bansa. So yun po Mhm. yung pinaka-important na consideration. Pero Okay. hindi nun ibig sabihin na, yun nga, papalampasin natin itong incident na to na wala man lang consequences, no? Mhm. Kailangan hanapan din ng kasagutan, no? Itong ginawa nila talaga namang mali at pang-abuso na sa Pilipinas, yun po Mhm. ay isa ring clear violation ng international law, lalo po ng United Nations Charter. Dahil sa United Nations Charter po, ang lahat ng miyembro, kasama ng China, ay kumbaga nangako, nag-commit na hindi sila gagamit ng dahas sa ibang bansa, no? At hindi Mhm. sila mag-engage ng mga tinatawag na use of force, no? Mhm. Against other nations sa kanilang relasyon, no? Okay. Ito pong nangyari na to, malinaw po ito na isang illegal use of force, no? Gayunpaman, ito ay isang insidente lamang so far, no? And yun nga, sana hindi to dumami pa. Okay? Okay. At dahil meron ngang illegal use of force at mayroong injury na sustain ang ating mga tropa, tapos mayroon ding injury ang Estado ng Pilipinas dahil yung kanyang vessel Okay. ay inatake, no? At inattempt ng tinangka ng China Coast Guard na bale ipasailalim ito sa kanilang batas at regulasyon, no? So ibig sabihin nun, yung China pinilit na ipasailalim sa kanila ang Pilipinas bale, no? Parang representations ito ng estado. So Okay. dahil doon po mayroon talagang injury din na nasuffer bale ang state as a whole. So dahil Eh, mali po ito, hindi ito dapat mapalampas ng walang consequences. So yun po siguro din yung punto ni Secretary Teodoro. Hindi pwedeng tatahimik lang tayo, hindi pwedeng palampasin ito in that sense. Gayun pa man, hindi nito ibig sabihin na dapat gumanti rin tayo in the same way. Nagagamitan din natin sila ng dahas, mhm. manghihingi rin tayo ng daliri. Kumbaga, hindi Mhm. naman yon yung kasagutan doon, no? Marami pong ibang pwedeng sagot, no? Kumbaga ganti doon sa ginawa nila na pagdudulot ng injury sa estado, no? Okay. Kaya nga po nasabi ko rin sa mga social media page ko na kahit man lang mag-expel na tayo ng kanilang mga diplomats, isa pong paraan yon sa international community para gawin yon, no? Dahil may ginawang mali yung kabila. Mhm. Ah, Isa po yon sa mga options. Tapos marami pang ibang pwedeng gawin din. Kayo po ay naging advisor na no, ng mga Philippine government initiatives sa ating UNCLOS at Tubata Harif, etc. Liban dun sa pag-expel ng mga diplomats ng China, ano pa ho yung ibang options? Kasi sabi nila pwedeng tayo'y magsumite ng protesta no ho, sa Mhm. UN agencies. Pero pwede rin ho bang, ano pa ho ang pwede natin gawin? Kasi short of parang opting for an eye for an eye, a tooth for a Mhm. tooth, a finger for a finger.
Ano Mhm. pa po? Well, marami nga po, no? Diplomatically and politically, pwede nating ipakita sa mundo, no? Na una nga, binviolate ng China yung sovereignty and sovereign rights ng Pilipinas dahil inatake niya yung ating barko. Yung Mhm. ating, kahit ba maliit lang yan na boat, yung rigid hull, inflatable boat ang tawag doon. Kahit ganun yan, it is still representative of the Philippines, no? Of its sovereignty. Ah, Mhm. Kaya dahil doon, dapat ipakita rin na, pwede natin ipakita yan sa mundo sa pamamagitan nitong mga Mhm. diplomatic communications, lalo na sa mga international organizations and international gatherings. No? Okay. May epekto po yan kasi nga ayaw ng China na makita siya bilang isang sangganong bansa. Ika nga. Dahil pinipilit niyang i-build up yung sarili niya na isang world leader, isang source of peace and stability. Pero pag nakikita ito, then napapasinungaling yung kanilang mga Mhm. statement at mga kanilang mga posture. At Okay. dahil doon, mahihirapan sila sa pag-achieve ng kanilang mga diplomatic objectives. Wala, ilang araw na po yung nakalipas pero tila sa Malacanang, okay, President BBM, parang nag-iintay pa rin ng malinaw na mensahe ang mga tao. Opo, no? And I think yun nga po yung kanilang pinag-uusapan dahil siyempre seryoso din na aksyon ito. Hindi ito, kumbaga hindi pwede dito yung maging mapusok ka, no? Or yung hindi pwede rin na emotional lang yung response mo. Mhm. Ah, Dapat Mhm. talaga ito is very careful and deliberate yung una yung sasabihin mo. After all, this is not just a street fight, no? This is an altercation, a skirmish between state forces, no? So may serious implications po 'yun. Okay. At yung ginawa ng China, no, hindi po natin 'yan titingnan lang na kunwari sinaktan nila yung ating mga tauhan. Ito po ay parang offense against the Philippines, no? Mhm. Kaya yung magiging response mo, yung magiging statements mo dapat commensurate, no? Kapantay yung dignidad ng isang estado. No? Okay. So, tsaka yung official, kumbaga, magiging official statement dito, no? Bale, it is the state that is speaking, not just an ordinary person. Kaya dapat din pong maging careful at maingat din yung ating magiging statement, no, from especially if we expect it to come from the Philippines. Yung Okay. pong mga ahensya like DND, NSA, yung Mhm. DFA, nag-issue na po sila ng statement. R. So, Mhm. syempre, kung ang presidente mismo na ngayon ang magsasalita, dapat maiba rin yun, no? Kasi itong mga statements ng mga department under the doctrine of political agency, they are alter egos of the president. So, pag Mhm. nagsalita po ang DFA, it's as if the president is speaking, no? All So, in that sense, meron na po talagang clear position yung national government, no? all So, right. kung magsasalita pa po ang presidente, in addition to that, no? Kailangan bigyan din ng parang mas malaking halaga yung kung ano yung sasabihin niya. All right. Ngayon, ang sabi ko kasi ng ating mga mamamayan, nakalilito. Kasi nung panahon ni dating Pangulong Duterte, welcome, welcome ang China. Mhm. Nag-pivot, ano po. Ngayon namang panahon ni President BBM, talagang nagre-pivot naman balik sa US at ibang mga Western allies. Paano ho ngayon yung pagbabalanse nun? Na dati-rate mas may friendship ties with China. At ngayon, parang tipong medyo guarded yung relasyon. Ano ho yung pagpapaliwanag doon? Kasi that was the president speaking before under Mhm. Duterte. Now, the president under BBM now has actually started to distance himself from China politically and closer to the US and Western allies. So, mukhang parang sabi ng China, provocative din yun. Masyadong dikit ngayon ang Pilipinas, Estados Unidos at iba pang Western countries. Well, in the first place po, wala naman pong karapatan din ng China ko na pagsabihan ng Pilipinas na kung saan siya pupunta, no? Wala siyang pakialam kung kanino nakikitungo ang Pilipinas because we are a sovereign nation, no? Correct. Mhm. Pangalawa po, yung pagbabalanse bale, no? Ito po actually, yung pagbabalanse ay dapat ah, base sa tinatawag nating national interest. Ano ba talaga yung interest ng Pilipinas, no? Mhm. Yung interest ng Pilipinas dito, lalo sa West Philippine Sea, ay yung makilala, no, kilalanin at respetuhin yung kanyang karapatan, no,
dito sa West Philippine Sea, lalo na sa mga likas yaman ng West Philippine Sea, dahil yung karapatan na yon ay under international law, no? Recognized under international law. So Okay. gusto lang naman natin respetuhin ang batas, gusto natin respetuhin ang ating karapatan ayon sa batas. Mhm. Yun Mm. dapat ang nagiging guiding principle natin sa pagbabalanse nitong mga interest na to at yung pagbabalanse din ng ating pakikitungo sa ibang bansa. Ang Okay. problema natin, bale, nung Mhm. panahon ni President Duterte, malinaw na pumanig siya sa China at gusto niyang ilapit ang Pilipinas sa China dahil ang sinasabi niya ay mayroon tayong kailangan sa China, bibigyan tayo ng benepisyo ng China, bibigyan tayo ng infrastruktura, pera, Mm. at kung ano pang ibang benefits, no? Okay. Kung ilalapit niya tayo sa China. Hindi lahat Pero nagkatotoo. hindi nangyari. Okay. Despite all of that, no? 4 years into his term, naging malinaw na hindi mangyayari, hindi magdi-deliver ang China doon Okay. sa mga pinangako niya. Sa kabila ng pagbibigay natin sa kanya, no? Mm. At lahat ng accommodation binigay ni President Duterte para makapasok sila sa West Philippine Sea, para mangisda doon, para kunin ang ating mga likas yaman, Mhm. para at tapos pinigilan niya ang Pilipinas mismo, pinigilan niya sarili natin na sa paggamit ng ating likas yaman doon, lalo na pagdating sa issue ng petrolyo. Correct. Yung ating mga mangisda, pinabayaan lang niya na maubusan ng huli dahil sa dami ng pinapasok ng China na mga barkong pangisda, no? Okay. Tapos hindi siya umimik nung ang China ay gumawa nga nitong tinapos nila itong mga artificial island nila at naglagay ng mga sandata na katulad ng mga long range na missiles, no? At gumawa ng mga puwerta kaya yung mga artificial island nila 3 full-blown military bases na po doon, no? The largest in the South China Sea. Okay? Okay. Wala Mm. siyang imik, no? Binigay niya lahat 'yon dahil sabi niya bibigyan tayo ng China ng kapalit na benepisyo sa infrastruktura at pera kung ano pa. Walang nangyari, no? All So, right. nung ang pagkakaintindi ko diyan nung si President Marcos ay pumunta sa China, isa sila dun sa mga una niyang binisita. Parang ganun din yung inoffer ng China. Mm. But the same deal, the same promises, no? Correct. Mhm. So, naging malinaw sa kanya na parang pinaglalaroan lang tayo dahil sa kabila ng lahat ng binigay sa kanila, namihasa na nga sila at nakuha na nila ang lahat ng gusto nila sa West Philippine Sea, wala pa rin tayo nakuha. Tapos gano'n na naman ang Okay. i-offer. Then naging malinaw na wala talaga tayong makukuha sa China, no? At kung pagbibigyan pa natin siya ay talagang mauubos lang niya ang ating mga likas yaman dagat diyan. Makakamit lang niya ang lahat ng kanyang interes habang tayo wala, no? Naghihintay lang tayo, pupulutin lang tayo sa kangkungan, ika nga, no? Oh, so parang Yun po ang tipong dahilan, I think. napako yung mga pangako, ano? So Opo, ngayon, naghahabol tayo ng repair work. Ibig sabihin, opo, kung ano yung kaya nating ipaglaban pa sa natitira na spasyo para sa atin. opo. Pero Professor J, ipaliwanag nyo nga ho ba, bakit matindi ang pagnanais ng China na makamkam yung bahagi na yon na malaki ng West Philippine Sea? Sabi nila, of course, usapin ito ng control ng natural resources, oil and gas exploration, at saka yung fishing uh, village, ano, na talagang hitik sa yaman. So ano ho ba yun? Kasi parang political discourse ngayon, pero sa totoo lang mayroong livelihood at resources na talaga nasa ugat ng away sa West Philippine Sea. Kung sa atin po, sa Pilipinas po, malinaw na ang interest natin doon ay yung likas yaman dahil nga po sa livelihood, no? At sa ating economic development din dahil energy Mm. ang hanap natin diyan. At for the future, yung iba pang interest natin diyan ay yung biodiversity dahil yung marine environment ang nagsusustain po ng ating mga fisheries, no? So konektado po 'yon sa ating food security din. Yun po ay para sa Pilipinas. Pero malinaw po na para sa China iba po. Hindi po yun ang consideration, no? Para po sa China, iisa lang ang talagang nangingibabaw, yung kanyang need, yung kanyang pangangailangan na magkaroon ng military and strategic security. Dahil kung talagang mahalaga sa kanila yung environment, yung fisheries, etc., hindi nila ginawa yung ginawa nila, which is yung sinira nila, winasak nila ang mga coral reef doon sa South China Sea. Sinira nila ng napakalaking pinsala ang dinulot nila doon sa long-term sustainability ng ating
fisheries dahil winasak nila yung marine environment, no? Correct. Pangalawa, pinawala nila yung lahat ng kanilang mga fishing vessel, no? Mga libo-libong fishing vessel na mga large industrialized steel hull vessels na ang capacity niya para manguha ng isda ay siguro mga 100 times more than ours, no? Mm. Kaya yung destruction na kanyang naidudulot, sanhi ng overfishing at yung kanyang mga pamamaraan ng pangisda, no, na talagang makapinsala, no. Dapat hindi niya dapat ginawa 'yon, pero nakita natin balewala sa kanya lahat 'yon, no. Correct. At ang naging priority nila ay i-establish nga itong military bases dun sa South China Sea. So malinaw na yung military security ang priority nila. Alright. And unfortunately for us, no, yung military security nila, wala silang pakialam kung ito ay makakasira sa ating food security, environmental security, energy security, no? Okay. So yun po ang ano doon, yun po ang malaking problema doon. Okay. Sa nakaraang ilang buwan, ano po, talagang naging porsigido ang Pilipinas na magpahayag araw-araw, magkwento araw-araw ng mga nagaganap sa West Philippine Sea. Pero tila hindi pa rin dumidikit sa kamulatan ng maraming Pilipino. Paano niyo mo ipapaliwanag ito sa ibang Pilipino na parang napaka-distant naman ang issue na yan unless siguro magkaroon ng aktual na kiskisan? Mhm. Well, unfortunately po siguro nga no, yung ating mga kababayan hindi siguro nila na nararamdaman kung gaano kahalaga ang karagatan sa Pilipinas. We are an archipelagic country and that means yung ating pong katubigan ay talagang parte talaga no ng ating pagiging isang bansa. We Mhm. have many inter-island waters, no? At yung resources diyan sa inter-island waters na yan, no, yung pangisdaan, etc. Yan po ay isang malaking parte ng ating economic future, no? Yung resources po diyan po ating magagamit. Ngayon, dahil po sila ay katubigan, no, sa katubigan po yung mga living resources especially, konektado po yan, no? At yung ating mga scientists nakita po nila already, no? Yung connection ng West Philippine Sea sa ating inter-island waters. Mhm. In the first place, yung West Philippine Sea, napaka-productive po yan, no? Mga 27% po ng ating pangisdaan diyan nanggagaling. Yung Mhm. pong West Philippine Sea, yan po ang location ng mga 30% po ng ating mga coral ecosystems, no, na nagsusustain nga ng fisheries. At yan ay connected doon sa ating mga inter-island waters katulad ng Sulu Sea, no? Kung mayroon pong mangyayari sa West Philippine Sea, kung masira po at mawala lahat ng bahura dyan at lahat ng pangisdaan dyan, yung pong impact niyan, no, ay hihina, no? Hihina din po ang sustainability, ang regenerative capacity po ng mga pangisdaan at marine ecosystem sa loob ng Pilipinas. Okay? Okay. Dahil po dun sa mga connections, yung mga tinatawag na ecological connections, no? All Kaya right. napakahalaga po para sa atin na proteksyonan ang West Philippine Sea dahil sa ganung pamararaan na poproteksyonan din natin ang ating mga inter-island waters and resources. All Okay? right. So yun. Professor G, ikwento nyo nga po kasi sa recent ditong linggong to inilunsad ng University of the Philippines yung kanyang 10 strategic goals. Kasama doon yung Archipelagic and Oceanic Virtual University kasi ang sabi nabanggit na halos 6 sa bawat 10 Pilipinong pamilya nagsusustento ng kabuhayan, pagkain sa karagatan. At sa totoo lang, ang mga farmers and fisher folk natin, ang pinaka-poorest sa Opo. ating mga sektor. So ano ho ba yung intensyon nitong virtual university na to? Ikwento nyo nga ng konti. Baka naman kasi may malaking ambag na maibibigay sa diskusyon ngayon sa West Philippine Sea. Opo. Well, ito pong Archipelagic and Oceanic University, ito po isang ideya dahil nga po sa ah, ah, sa karakter po, no, sa katangian po ng ating bansa na bilang isang archipelago, no. Isa tayo'y kabuuan ng mga isla at katubigan, no, yung kapuluan tayo, no. Unfortunately, no, sa kabila ng pagiging kapuluan natin, yung ating pong mga perspektibo, yung ating pong pagtingin sa mundo, yung worldview, yung ating edukasyon, yung ating mga napapag-aaralan, no, yung paano tayong nag-aaral sa mga disiplina po natin, karamihan po diyan, no, ay nag-develop sa mga continental
countries, no? So, for example, sciences, no? Applied sciences, social sciences, engineering. Siyempre po, natututunan natin yan base dun sa mga educational systems, curricula na nanggagaling sa mga continental countries like the United States, no? O kaya sa mga sa European countries, ganon. Dahil doon, kumbaga, hindi napapansin na yung bansa natin ay hindi lang lupa, kundi may katubigan din. So, hindi natin napapansin o kaya nalilimutan natin, no, ang karakter ng ating bansa bilang isang kapuluan. Kaya kunwari, kung magde-design ka ng mga infrastruktura, mga buildings at mga syudad, no, yung ginagamit mong perspektibo, dahil yun yung napag-aralan mo, ay yung pareho nung kung anong gagawin mong istruktura at syudad sa continent, no, sa malawakang lupa. Hindi nako-consider yung fact na may Karagatan. katubigan. So ang nangyayari, dahil hindi natin napapansin ang katubigan, hindi natin na consider, hindi natin na include sa ating mga design, sa ating mga decisions, sa ating policies, ano yung magiging epekto nitong mga ginagawa natin to dun sa katubigan. Okay? Correct. Kaya Aha. po ang nangyayari, ayan, ang ating mga syudad, ang ating mga bayan, usually po nasa tabihan ng dagat, Correct. and yet yung development nakatuon dun sa lupa lamang, no? Ang Siyudad. dagat, ang nangyayari, nagiging tapunan ng pollution o kaya ng mga basura. Hindi po nadidevelop yung ating mga maritime industries katulad nung pangisdaan o kaya nung mga ng shipping, ng mga ports, mga puerta, no? Hindi sila napapansin dahil ang lahat ng attention nandun sa lupa, no? Kasi nga lahat ng ating kaalaman parang ang Tutok. ang buong perspektibo ay lupa lamang ang mga economic activity, ang mga ito. Hindi sa oceans, hindi sa karagatan. All So right. ito pong Archipelagic and Oceanic University, ito po ay isang pamaraan para nga maibalik yung atensyon dun din sa katubigan, no? Okay. Gusto po nating mag-introduce ng mga kurso, mga perspektibo, mga pag-aaral na talagang kino-consider, no? Kino-consider itong dalawang bahagi ng ating bansa, yung lupa at tubig. So combined na po dapat yung magiging future designs and thinking and ways of doing things natin. All right. Ngayon, marami pong iba ding bansa na claimants dyan sa South China Sea. Hindi lang tayo. Ano sa tingin ninyo? Sa ngayon ba ay merong parang linkages na nagagawa para naman tipong magsama-sama lahat ng mga medyo napeperwisyo ng China? Well, meron naman po, pero syempre dahil nga lahat sila ay humaharap din sa China, iba-iba po ang nagiging approach nila, no? At iba-iba din ang parang gusto nilang mangyari. And also, hindi natin mapagkaila na actually yung mga claims din nila, hindi lang naman against China, kundi against their As. neighbor as well, including us, no? So may mga ganong issue, no? Pero sa kabila nun, malinaw din na kung ang pag-uusapan ay yung mga Southeast Asian countries, yung mga maliliit na bansa, Philippines, Vietnam, Malaysia, Brunei, no? Dahil meron po tayong ASEAN, at least una, mapayapa ang pakikitungo nila sa isa't isa sa kabila ng mga disputes na to. Simula nung mga 1990s, lahat sila nag-commit na una, yung disputes na to will be settled peacefully, no? So kaya walang Southeast Asian nation na gumagamit ng dahas sa ibang Southeast Asian countries, no? Kahit ang Pilipinas at Vietnam, hindi sila nagkaroon ng mga clash katulad nitong nangyari recently sa China at Philippines, no? Nagiging maayos yung kanilang usapan. Okay? Nag-commit din sila na mag-exercise ng tinatawag nating self-restraint, no? Kumbaga, status quo muna tayo, no? Walang galawan, no? At dahil walang galawan, walang mga provocative na actions, walang mga excessive actions na makakasira dun sa situation at dun sa relasyon natin. So ginagawa po yun ng mga Southeast Asian countries. Yung China lang talaga ang ayaw, no? At lahat sila, bale, lahat tayo, mga Southeast Asian countries tuloy, lahat under pressure from China, lahat may problems with China, no? Pagdating dito sa mga disputes na to, lahat ginagamitan ng China ng various degrees of coercion and intimidation
and even force at sometimes, no? Pero tayong mga Southeast Asians, maayos lang tayo, no? All So, yun right. po. Kahit magkaribal man ano ho, sa claims Opo, natin. Sa lugar na yon, abay peaceful coexistence at talagang wag munang magbangayan. opo. Professor J, ang isa hong sinasabi nilang problema nitong June 15 nag-take effect yung no trespassing rule ng China. Ang sabi ng Pilipinas, hindi natin susundin yon. Pero ano ho ba sa tingin ninyo ang posibleng mangyari kung sakaling ipilit ng China na pag kayo ay naglayag-layag dyan sa lugar na yan, eh kakasuhan without trial kung sino man. Opo. Una po, kitang-kita natin ang China, parang gusto niyang mapailalim tayo sa kanya, no? Kasi Mhm. batas niya, gusto nila sundin natin ang kanilang batas. No? Wala Mhm. po tayong obligasyon dahil ibang bansa po tayo, no? Mhm. Tapos, ginagawa nila yon para nga ma-assert yung kanilang claim, no? Yung kanilang pag-aangkin dito sa buong South China Sea. Kasama na yung West Philippine Sea. Wala siyang pakialam kung itong mga katubigan nito under international law ay sa ibang bansa, no? Basta Mhm. sabi niya gusto niya to, sa kanya ito. Kaya Mhm. sundin ng may ibang bansa ang batas niya doon, no? So, wala pong basihan, illegal po talaga. And yet Mhm. pinipilit niya. Okay? So, kung gagawin niya yon na manguhuli siya ng ating mga tao, ng ating mga mangisda, di-detain niya, no, ng walang trial, as you said, no, 60 days. Malinaw po na ito ay una violation po yan of human rights. Okay? Mhm. Dahil dinidetain, kinukulong ang tao na wala namang ginawang masama, no, wala man lang charge, and yet nakadetain, kinukulong. Violation din po yan ng international law. Dahil Mhm. wala siyang karapatan, wala siyang basehan para i-apply ang kanyang batas sa mga ibang tao ng ibang bansa, no? Sa lugar na hindi naman niya teritoryo, no? Mhm. At tapos, violation po yan ng ating sovereignty and sovereign rights, no? Sovereignty pagdating dun sa ating mga barko at mga bangka, dahil yan po ay Philippine vessels, Philippine registered vessels, parang in a way, hango po siya para siyang teritoryo din ng Pilipinas. Ang batas ng Pilipinas lamang ang dapat na sinusunod ng mga tao dun sa barko na yon. Violation din po yan ng ating sovereign rights under international law sa UNCLOS, dahil ayon sa UNCLOS, ang lahat ng likas yaman dagat dyan dapat sa Pilipinas. Ang may karapatan na mag-issue ng mga regulations dyan pagdating sa likas yaman dagat dyan at mag-manage ng activities dyan dapat ay Pilipinas, no? So kung ginagawa niya yon, kung gagawin niya yon, di parang hindi nila pinapansin tayo, nilalabag niya yung ating karapatan, nilalabag niya ang ating mga batas. So completely illegal po talaga yung action. At Mhm. dahil illegal yan, yung panguhuli sa atin ay parang criminal act na rin yun, no? Parang kidnapping, parang hostage taking, no? Dahil ang purpose nila doon sa panghuhuli sa ating mga tao ay para sumunod tayo sa kanila. No? So Correct. parang hostage taking yun. At ang Mhm. ransom bale na hinihingi nila ay yung ating Yeah, surrender, no? Yung surrender. pag-surrender natin sa China at sa kanyang claim. All right. Ngayon, you've observed itong mga issue na to over the last 27 years. Ano po? Where do you see uh, our improvements or forward steps? Saan ba medyo kulang? Kung hihinga ng inyong advice na saan ba pwedeng magkaroon pa ng mas malinaw, mas matibay, mas klaro na polisiya at pamamaraan ng Pilipinas? Well, una po, no, siguro ang nakikita ko lang na room for improvement sa ngayon sa government, much closer coordination ng kanilang mga actions and activities, much more Mhm. careful planning, Mhm. improve and enhance na communications. Kasi nakita natin na isang dahilan kung bakit nagbabago ang ihip ng hangin, no? Ay this time yung government mas open at mas transparent dun sa mga nangyayari dun sa lugar, no? Pinapaalam niya sa ating mga tao at sa international community kung anong totoong nangyayari doon, no? Hindi kagaya nung dati na pinagtatakpan pa nga ang China. Kaya kaya natin take advantage tayo. Kaya nga namihasa ang China, kaya ang dami niyang nakuha sa atin, no? Pero ngayon nakikita natin at ang buong mundo kung anong katotohanan, at yun ay ang pag-aangkin at pang-aagaw, pagnanakaw bale ng China sa Pilipinas, no? Mhm. At dahil doon, no, napansin din natin na nagpupuntahan na tuloy ang mga iba-ibang bansa sa Pilipinas. Dati hindi sila nagpupunta rito despite the fact na yun nga, ino-onsit tayo ng China o kaya kinukuha nila ang lahat ng ating likas yaman dagat.
Mm. Ngayon, sunod-sunod ang mga bumibisita ng mga ministro ng ibang bansa, Mm. nakikipag-usap sa atin, nag-o-offer ng kung anong maitutulong nila. Sa dami nga nun, sa dami nga nila, parang hindi tayo halos makaugaga kung alin ang uunahin, no? Sa dami ng Lahat-lahat. mga offer of assistance, no? Aliado natin ngayon. Opo, opo. At yun ang dapat natin ngayon sigurong dapat bigyan din ng more effort na i-coordinate din talaga itong mga assistance na ino-offer nila. Gamitin natin yung opportunity hindi lang para mapalakas yung ating mga puwersa kundi para rin mapalakas yung ating ability na ma-resist itong mga ginagawa ng China. Hindi lang doon sa dagat kundi din sa ekonomiya at sa Oo. politika. Oo. Yun po Pero talaga yung maging siguro yun yung talagang pwede natin gawing improvement. okay. Pero sa silip ng China, parang nagpo-provoke ang Pilipinas dahil parang kinukuha nilang lahat ng aliado na pwedeng kunin. Ano po? Pero sa Opo. totoo lang, sa silip nyo ba, in case, just in case, magkaroon ng real conflict o tensyon na mas matindi dito sa South China Sea, sa West Philippine Sea claims natin, can the US and the other allies that we have really afford to support us? Kasi parang tipong ang daming theaters of conflict sa buong mundo, no? Nandun yung Ukraine, nandun yung Gaza, meron pa sa Korean Peninsula. So, can we afford? Parang, and of course, andyan yung mga iba-iba pang bansa sa Africa na talaga ngayon ay conflict-ridden pa rin, ano ho? Can we really trust that they will come to our rescue and support? Itong ating mga aliado? Well, syempre po, we have to rely then on their support, no? Mm. And the difference here is that lahat po sila, no, na nagpupunta dito at tumutulong. Kasi sila nagpupunta dito ay dahil alam nila na interest din nila ang directly affected, no? Yung Mm. kanilang kakayahan na magdaan, maglayag dito sa South China Sea, yung kanilang access dito sa area na to, at Pas- yung kanilang sarili ding interes, no, ay tatamaan kung sakaling manalo ang China, kung sakaling magwagi ang China sa pag-aangkin nila niya dito sa buong South China Sea. Apektado din sila, no? Mm. And magiging mas apektado pa nga yung mas malapit na mga bansa katulad ng Japan at Australia. Kaya din nakikita natin nagiging mas visible sila at mas malakas actually ang suporta nila ngayon sa atin, no? Hindi kagaya ng dati. So hindi lang po ang US, no, kundi marami pang ibang bansa Mm. ang talagang nakita nila na mas maganda talaga kung tutulungan nila tayo, no? Mayroong mga bagay siyempre na tayo lang ang dapat na managot, ika nga, no? So for example, yung claims to sovereignty natin dito sa mga isla na ito. Mm. Pero pagdating sa karagatan, marami po talagang pare-pareho ang interes at kaalyado bale ng Pilipinas dun sa ensure na yung UNCLOS, na yung international law ay masusunod. Okay. Now, dapat din sigurong silipin kung ano yung pwedeng proteksyon o pangangalaga doon sa mga mangingisda na affected ano ho, nitong conflict na to. Ano yung sa tingin ninyo? Meron bang sapat na tutok ang gobyerno? Halimbawa, kung may mahuli doon sa no trespassing rule, anong dapat ready na support system? At yung mga kunyari ay naglalayag doon na parang palaging tinataboy ng China. Sabi ng Air Force, sabi ng Coast Guard, tutulungan sila. Pero ahead of any other incidents pa na posibleng maganap at maging masaklap, ano yung pwedeng gawin? Well, sa ngayon po, it's much improved than before. Again, no? Mhm. Dati, yun nga hinahanap ng mga mangisda natin. Makita man lang nila ang Coast Guard o kaya Navy para hindi lang puro China Coast Guard ang nakikita nila at natatakot sila, no? At Mhm. least ngayon, nagiging mas visible sila at nakita rin natin na nagki-carry out sila ng mga support missions, nagbibigay ng pagkain, ng krudo, etc., no? Malaking bagay po 'yon sa ating mga mangingisda sa karagatan. Tapos nakita rin natin recently, no, nung inanunsyo nga itong gagawin daw ng China itong no trespassing rule nila na para sa South China Sea, no. Nakita natin na nagkaroon ng abiso ang ating mga Coast Guard na sana yung ating mga mangingisda ay maglalayag na kumpol-kumpol, no, yung hindi nag-iisa lang para hindi gano'n kadaling mahuli at sinisikap nila na samahan din sila, no. So, I think nando'n naman po, no, ang kakulangan nga lang siyempre ay yung talagang inherent physical limitation na mas kaunti yung ating available na assets, no. Kung Mhm. sana mas marami nga. Pero sa ngayon, I think nakita natin halos lahat na available naka-deploy na ngayon, eh. Okay. Hindi nga tuloy tuloy tayo nakapag-participate dun sa isang
annual multinational exercise, no, sa Pasipiko, dahil yung mga barko po sana na gagamitin natin doon ay inassign nga na magpatrolya dito sa West Philippine Sea. So nakikita natin na merong effort this time ang ating pamahalaan. Okay. So Ngayon, yung sa dagat. So kung mayroon mang kakulangan, siguro ito ay doon na sa lupa, dahil siyempre uuwi din yan sa kanilang mga munisipyo. Doon po siguro kailangan pa ng kaunti pang effort, dahil nakita natin, no, lalo na pag nakausap natin yung mga mangisda, no, isa sa mga ah, hamon sa kanila, yung problema nila ay pagdating nila sa lupaan, yung kanilang mga pangisdaan sa malapit na katubigan sa kanilang mga municipal waters ay nasisira din, nauubos din, no? wala na. Dahil sa mga businesses, dahil sa mga mining, sa mga environmental impact, Mhm, mhm. kaya hindi na nga sila makapangisda sa West Philippine Sea, hindi pa sila makapangisda sa sarili nilang munisipyo. So malaki pong problema 'yon. So Okay. doon po siguro kailangan din bigyan ng pansin ng gobyerno at gumawa ng effort para nga ma-improve din yung kanilang pangisdaan sa nearshore. Okay, labas doon sa mga affected communities, ano po, ang bangayan napunta na rin sa social media. So sabi nila may mga trolls pro-China, may mga Mhm. pseudo-academics pro-China. Ano po Mhm. yung tingin niyo dito? Kayo po yung nag-aral din ng Mhm. ICT, ano? So Mhm. ano ba yon? Meron din bang propaganda war na nangyayari? Actually, well, opo, no? At hindi lang to propaganda war, tinatawag na natin po itong cognitive war, no? Mhm. Kasi hindi lang propaganda ito kundi talagang deliberate effort po ito na para baguhin, i-twist kumbaga, no, ang iyong kaisipan, ang iyong pagtingin, no? Mhm. Para kumampi ka sa kabila at Mhm. ibigay mo sa kanila ang gusto nila, no? So nangyayari po 'yan. Mayroon pong specific na department ang PLA, ang People's Liberation Army, yung tinatawag nilang United Front Works Department. Mhm. Nag-umpisa yan sa propaganda, pero Mhm. ngayon talagang engaged po sila na talagang kumbaga i-subvert, no? Engaging in subversion, bale, of yung mga target countries para sila ay maging hindi lang friendly sa China, kundi talagang para sila ay bumigay talaga sa gusto ng China, no? Okay. Nung Pinapapaniwala sila sa mga mabubulaklak na salita or sa mga maling kaisipan para nga yung lahat ng kanilang desisyon, yung pagtingin nila, mas kampi sa China kaysa sa sarili nilang bansa. Okay. Pero nung panahon ho ni Pangulong Duterte, ang daming ganyan, mga exchange programs. Kumbaga, nag-charm patrol, ano po, charm attack in China. May mga equipment na dinonate sa PCOO noong panahon na yon. May mga Chinese films, programs na umere sa state television, PTV4. At ngayon ho, parang sabi nila, marami pa rin patuloy na nililigawan ng mga academics at mga influencers. Meron pa ho bang nangyayari? Ibig sabihin ba nito, may pondo pa rin na tumatakbo? Meron pa po, sigurado ko, dahil nandyan pa rin yung mga troll eh. Madali po silang makilala sa Twitter. Usually ano sila, yung mga may numero ang mga handle nila, no? Ang Mhm. pangalan nila. Mhm. Marami din po sa Facebook, nakikita natin paminsan-minsan. Although yung sa akin, na-filter out ko sila pero nakikita ko na aktibo pa rin sila. Mhm. Mga bayaran po sila, yan po ang trabaho nila talaga para mag-spread nitong mga propaganda para nga tumulong sila ma-twist yung pananaw ng mga tao. At meron Mhm. mga pong mga kilala na rin, no, na Mhm. matagal na. So Mhm. nandyan po sila, dahil nandyan pa sila, di sigurado may pondo pa rin po sila. Okay. Ang gobyerno ho ba ay walang ganong troll army? Um, Parang nag-wise up na rin ng gobyerno, meron silang sarili nilang mga army, no, na Mhm. siyempre kung pessimist ka, matatawag mo siyang troll army siguro, pero para sa atin kailangan talaga na tapatan din itong mga troll armies ng kabila, no? Okay. Ano ho yung pwedeng magawa ng kabataan or ng mga CSOs katulad ng ating to na expedition, ano po? Mm. Yun ho ba yung makatutulong? May iba pa bang paraan para yung mga labas dun sa affected communities makapagpahayag ng suporta at tulong? Opo, makakatulong po sila dahil yun nga, una itong mga troll armies, like I said, no, bayaran to, no? Para labanan sila, kailangan yung kumbaga mga totoong tao, mga sincero
na tao, mga kababayan talaga natin na yung kapakanan ng bansa ang kanilang sinasapuso, no? Magagawa po natin 'yon kung yung mga tao na 'yon, ating mga kababayan ay talagang tatapatan at lalabanan din itong mga troll na 'to, mga troll armies na 'to. Magagawa lang po natin 'yon kung sila ay mayroong tamang impormasyon at tamang pag-aaral at pag-iintindi dito sa mga issue na ito. So Mhm. yun, doon po sila makakatulong. Ang Mhm. ating po mga CSOs, ating mga kabataan, pwede nilang gawin yung role na yon. So sana maging critical din sila, no? Hindi sila yung tipong common nakita nila sa Facebook o YouTube, parang yun na yung katotohanan. Hindi sila madaling maloko, hindi sila madaling maniniwala. Kailangan tingnan din nila kung anong interest ng bayan, kung anong interest natin, no? At tingnan din nila, kilatisin nila itong mga nagsasalita na to, ano bang klaseng tao to, kung totoong tao man ito, no? Okay. Kaninong interest yung kanyang tinutulak, no? Okay. Tapos yun nga, hopefully pag nakita nila yung katotohanan, then ma-realize nila kung alin ang tama at alin ang mali, alin ang totoo at alin ang panloloko, bale, no? Okay. Ngayon, Professor Jay, sa panghuli, parang yung mga tao nagbabantay ngayon kung dapat bang matakot na dahil baka may tensyon na mag-escalate pa? Dapat bang parang mangibang bayan na dahil baka nga magkaroon ng gulo dito sa Pilipinas dahil nagkikiskisa na ng mas matindi? Ano yung masasabi niyo sa kanila? Sila ba'y dapat mangamba at medyo parang matakot na hindi yata daw nila kakayanin katulad ng mga taga-Ukraine o katulad ng mga Palestinians na matindi ang panindigan at saka stand your ground. Dito Mm. daw sa Pilipinas, baka hindi naman daw natin kaya. Ilang araw lang bumigay na. Well, una po, no, syempre, ang masasabi ko, hindi tayo dapat madaling matakot. Dahil Mhm. yun talaga yung Gusto ng China. intensyon ng kabila. Mhm. I-take advantage yung pagiging matakotin o emosyonal natin, no? Alam nila na ang tingin nila konting takot lang ay bibigay na tayo, no? So hindi tayo dapat magpadala sa ganoon. Kailangan ipakita natin sa kanila na tayo ay maninindigan at kahit ba ganyan tatakutin nila tayo, hindi tayo magpapaapekto, no? Mhm. Yun lang po ang paraan para pakita natin na seryoso tayo, na didepensahan natin ang ating mga karapatan dito sa West Philippine Sea. Kung Okay. madali tayo matakot na, oh, magkakagera na, panic na tayo, or ibigay na lang natin sa kanila. Kung ganun tayo, di kalimutan na lang natin ang pagiging bansa, ang pagiging Pilipino, no? Magpa-under na lang tayo sa China kung ganun, no? Para wala ng problema at tapos na ang lahat, no? Mhm. Pero pag ginawa natin yon, no, di umasa na rin tayo na bilang bansa ay mawawala na talaga tayo. Magiging probinsya na nga tayo ng China. Kaya nga, Okay. Okay. na walang kaparehong karapatan, no, sa mga ibang mga tao. So parang hindi pa nag-uumpisa laban, bibigay na, no? Opo, Parang opo. tapos na. Mm. At Ngayon, yun talaga ang gusto ng kabila, no? Na walang kalaban-laban, no? oo. Mag-surrender ka na dahil Oo. natakot kita. Okay. Kayo po ba hindi napapagod, Professor J? 7 years na tinututukan nyo na tong issue na to. So ano sa tingin nyo yung outlook in the next 6 months, in the next 3 years? Well, siyempre nakakapagod din minsan yan, pero kailangan gawin eh. Mhm. Outlook, well, dito po, no, siguro it might get worse before it gets better, no? Okay. Dahil malaki po talaga itong challenge, malaking hamon talaga yung binibigay ng China. Ang gagawin po ng China ay talagang pipilitin niya na matakot tayo para isurrender natin voluntarily itong mga karapatan natin, no, at itong mga likas yaman dagat natin. Gusto niyang mapasailalim tayo voluntarily, no? Yun ang hinihintay niya, kaya tayo ginagawa na ng lahat ng possible actions, no? Intimidation, force, at saka deception, no? Ito nga mga cognitive warfare to. Kasi syempre kung voluntary yung ating pagbibigay sa kanila, kagaya ng ginawa ng previous administration, voluntary lahat ng pagbibigay, mahirap nang bawiin uli, or Mhm. baka hindi mo na talaga mabawi uli. So yun ang gusto nila. Kaya kailangan po tayong tumindig at mag-resist dun sa ganon, no? Okay. Magiging Okay. mahirap po talaga. Kung tutuusin, mahirap ka. Pero kailangan po talagang gawin natin kung gusto natin talagang manatili pa na isang sovereign nation, no, na may kasarinlan.
Yun lang po talaga ang paraan. So, manindigan, ano, para sa ating kalayaan at karapatan. Huwag nang Opo. magpabudol muli. Parang ganon. Opo. So, Opo, sir. nagpapasalamat po kami, Professor J. Batong Bakal. Marami hong mga ideya na na-contribute kayo ngayon at sabay-sabay po nating tutukan pa rin tong issue na to. Magandang araw, keep safe. Maraming salamat po. Welcome po, at magandang araw din po sa lahat.